Okay, good evening again sa ating mga sumusubaybay. Good evening sa lahat po ng mga nakaantabay na ngayon sa mga outreaches, ating mga bisita. If you were there, salamat po sa inyong pagpapaunlak ng imbitasyon sa gabing ito. And welcome to our online Bible study ngayong gabi. And I bring you greetings from Bethany Baptist Church, Milan, Italy. Ako po si Brother Hermie de la Cruz na makakasama po ninyo ng isang oras na pag-aaral ng salita ng Diyos. And salamat po sa Panginoon dahil binigyan muli tayo ng pribilehyo na makapagbahagi ngayong gabi sa platform na ito. Tayo po ay magbubukas ng ating pong Biblia at magtutuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral. And I'm inviting you to open your Bible in the book of Titus chapter 2 verse 11 to 12 at samahan niyo po ako sa pagbabasa. Nandyan po yan sa inyong mga screen at tayo po ay basahin natin ang Titus chapter 2 verse 11 to 12. The Bible says in Titus chapter 2 verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation hath appeared unto all men." And verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in this present world. Let us bow our head at tayo po'y manalangin. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this privilege once again to study thy word, Panginoon. Salamat po sa muling pagkakataon na kayo po ang nagbigay ng pribilehyo sa inyong lingkod, Panginoon. And Lord, whatever sins, whatever unconfessed sins na maaring makahadlang, Lord, sa gabing ito, sa aming pong paglapit sa iyo, ay kami po humihingi ng paumanhin, patawad, Panginoon, whatever sins that we have committed upang kami po, Panginoon, ay malayang makalapit sa iyong trono ng biyaya. Lord, help us na maging victorious yung aming pong gawain sa gabing ito. Make this online Bible study fruitful and victorious one, Panginoon, because you are the one that saves souls, Panginoon, sa mga bisita. Ikaw lamang po, Panginoon, ang may kakayahan na humipo sa kanilang mga puso. Lord, help us na maintindihan, maunawaan po namin yung mga mensahe sa hapong ito, and help also your servant, Panginoon, na maging pagpapala, Lord, sa gabing ito, at ikaw lamang ang mabigyan ng kapurihan, Panginoon, at hindi lamang ang aking katauhan. And Lord, may you guide us once again, and help also our media team na makakasama ko po sa gabing ito to spread the online streaming, Panginoon. At we bring back all the glory and honor in Christ's precious name we pray. Amen. Okay? So, ang topic po natin for tonight ay pinamagatang ko po siyang the unnoticed teaching of grace. Kasi mapapansin po ninyo in verse 12, sabi ng verse 12, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Mayroon po dapat na nanonotice tayong mga katuruan, but ang nangyayari po is nanineglect po natin. That's why tayo po ay pag-aaralan po natin itong verses na ito, and to introduce to you the message for tonight, allow me to introduce to you by this introduction, no? So, sa book of Titus, no, ito po ay sinulat po ni Apostle Paul is appointing Titus to lead the congregation, no? And to appoint some elders also to be qualified for the position to lead in what areas needed to be a leader. Alam niyo po, si Titus ay anak sa pananampalataya ni Apostle Paul na binigyan niya ng karapatan na mag-lead, no? And binibigyan din siya ng karapatan na maghanap ng mga magiging leader. Kasi according to Paul, gospel, no, it doesn't end to us, no? Because the grace of God brings salvations that appear to all men. Amen. Ayon po yun sa ating binasa kanina, no? So, sabi ng verse 11, "For the grace of God that bringeth salvation had appeared unto all men." So, hindi dapat ito mapuputol sa atin, no? So, the word grace in the Bible is written 160 times.
no? Kaya napaka daming beses na isinulat, kaya kung maraming beses isinulat, napakahalaga po ito. Amen? So the first mention of the word grace in the Old Testament, particularly in the book of Genesis, no? Prior to the flood of Noah's time. Kung matatandaan po ninyo yung Noah's story na kung saan na nagkaroon ng pinakamalaking pagbabaha, no? So, ayon sa Genesis chapter 6 verse 8, the Bible says, "But Noah found grace in the eyes of the Lord." No? Because alam niyo po yung time na yon, dapat lilipulin na ng Panginoon yung buong mundo, no? But Noah found grace in the sight of the Lord. Ibig sabihin, may awa pa rin yung Panginoon kay Noah na nasalba po yung kanyang buong pamilya. Kasi dapat lilipulin na po lahat dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So God saved him and his family from vast flood that destroys every human being on earth. And it only means that God hates sins, no? And cursed also those who enjoyed it. Amen? Lahat po ng mga masasama ayaw ng Panginoon. At kinecurse niya yung lahat po ng mga gumagawa ng kasalanan na ito, no? So it is the grace of God that saved Noah and his family. What if Noah didn't found grace in the sight of the Lord? Ibig pong sabihin, wala po tayo ngayon, wala po tayong sa ibabaw ng mundo ngayon because gusto ng Panginoon dati lipulin ang mundo, no? But kung walang grace ng Panginoon kay Noah, wala tayo sa ibabaw ng mundo ngayon, no? Now, because of God's grace, tayo po ay narito. Tayo po ay narito because of God's grace and because we are the descendants of Noah's family. Amen? Kaya nga, yung family na lang yung natira sa ibabaw ng mundo, doon muli nagsimula yung pagdami ng tao sa mundo. So, let us read yung Genesis chapter 9, verse 19, sabi ng Biblia, "There are 3 sons of Noah, and of them was the whole earth overspread." Ibig sabihin, doon sa family ni Noah, lumaganap muli yung tao, yung populasyon sa buong mundo, no? Now, God also promised us na hindi na niya lilipulin yung mundo gamit ang pagbabaha. Amen? So, praise God dahil hindi na niya lilipulin gamit ang pagbabaha upang malipol lahat ng mga any kind of creatures. At yung rainbow, kung makikita po natin, yung rainbow signifies the covenant of God. No? Kung makikita po natin yung rainbow, ibig sabihin, tapos na yung ulan, hindi na po niya patutuloyin ng mahabang-mahaba ng katulad nung nakaraan na ginawa ng ating Panginoon. Amen? So, sabi ng Genesis chapter 9 verse 15, "And I will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh, and the waters that shall no more become a flood to destroy all the flesh." So, praise God, hindi na niya lilipulin ng Panginoon yung buong mundo. At dahil sa ating mga patuloy na paggawa ng kasalanan, no? You know what? People continue in sin. Patuloy na paggawa ng kasalanan ng tao because hindi natututo yung mga tao. Amen? Kaya nga yung grace ng Panginoon na sinasabi natin dito, ay hindi natin karapat-dapat na ibigay sa atin, no? Because grace is unmerited favor, no? Binigay lamang ito pero hindi ka karapat-dapat na isalba or bigyan ng pagkakataon, pero ginawa ito ng Panginoon because dahil sa pagmamahal niya sa sanlibutan. Ayaw na niyang lipulin, but because of His grace and love sa buong sanlibutan, minahal niya ito at binigyan pa ito ng pagkakataon. Amen? So the grace of God, that is why God's grace that saves us. Amen? Yung biyaya ng Panginoon. Yung grace na yan ang nagsalba sa ating lahat. At ayon din sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8, sabi ng Biblia, "For by grace are ye saved through faith,
and not of yourself. It is the gift of God. So, ibig pong sabihin, salvation is a gift to everyone that has faith in Jesus, no? That has faith in Jesus, no? Salvation is for all, but take note that hindi po lahat ay may pananampalataya sa ating Panginoon, di ba? Di po ba, no? Kaya nga po, yung teaching po na ito is for all the believers, for all Christians, no? At kung sino man po yung nais na matuto at tumanggap sa ating Panginoon, mamaya later on malalaman po natin, no? And this teaching is for all the Christians or for all the believers. Sa mga mananampalataya po kay Kristo, meron po tayong tatlong katuruan or teachings of grace that are unnoticed, no? Amen. Kaya nga, sabi nga ng ating binasang text kanina, for the grace of God that bringeth salvation had appeared unto all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen? So kaya nga may tayong tatlong pag-aaralan na unnoticed teaching of God's grace of every believers. Meron pong tatlong unnoticed. Hindi po nanonotice. Bakit po sinabing unnoticed? Ito. Because some Christians is still unaware, no? Hindi po sila unaware that there are teaching that we need to follow, no? For us to keep us on the Lord's side. But some still keeping on in their closeness to the unbelievers, no? Na dapat umiiwas na po tayo sa mga hindi mananampalataya, hindi natin katulad ng pananampalataya, because wala tayong mapapala sa mga pakikipag-mingle sa mga hindi mananampalataya. So point number 1, the grace teaches us that, point number 1 teaches us to distance from the ungodly. To distance from the ungodly. Bakit po distance? Sabi po ng verse 12, no? Denying, no? Sa verse 12, sabi po, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, no? Denying ungodliness. So, we have to keep distance. Ano po ibig sabihin ng distance? The state or fact of being apart in a space as of one thing from another. Lalayuan po natin, magkakaroon po tayo ng space or lalayo po tayo sa bawat mga hindi gawain ng mga maka-Diyos. Amen? So, we have to give distance in wrongdoing. Yung mga ungodly things na ungodly doings na kailangan nating layuan. Amen? So, keeping ourselves distant, no, from any form of ungodly activity and friends, because it is no more beneficial to us sa ating pong mananampalataya. It would affect also our relationship with the Lord if we continue unentangled with them, no? Kaya nga gusto ng ating lesson na ito na ilayo tayo sa mga ungodly wrongdoings or ungodly things, no? Because yung influence nito, no? Baka it's either kung sa patuloy niyong pakikisama or patuloy natin pakikisama sa mga ungodly or friends, no? Baka isa po tayo sa ma-impluwensya nila kung hindi po tayo ang maka-impluwensya sa kanila. It's either vice versa, tayo po ang ma-impluwensyahan. Kaya po, pinag-iingat po tayo na lumayo or magkaroon ng distansya sa mga unbelievers or mga ungodly works, no? Kaya nga, sabi nga ng 2 Corinthians chapter 6 verse 14, be ye not unequally yoked together with the unbelievers. Amen? Huwag na tayong halubilo sa ating mga hindi natin katulad na mga mananampalataya. Because ano pong makukuha natin? Sabi niya, what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Anong makagawa? Anong maibibigay na katuwiran dyan? Di ba? Pagka unbelievers po kasi, walang iba kundi mga pinagkukwentuhan ang mga kabulastugan lamang. Amen? So what communion hath light with darkness? Wala pong mangyayari sa mga pakikipaghalubilo. So, kaya nga God gives us the grace of salvation for us not to stay from our wrongdoings, no? He made us free in order for us to live a godly life, no? Hinayaan tayong mabuhay o
maging malaya para hindi tinatawag na mapako sa mga kasalanan muli. Amen? Kaya nga, sabi nga ng Psalms, chapter 1, verse 4 hanggang 6, sabi ng Biblia, the ungodly are not so, but are like a chaff which the wind drive it away. Alam niyo po yung chaff na sinasabi ng ating Biblia, ito po yung mga tinatawag na palay na nahiwalay sa bigas. So ibig pong sabihin, ikinalintulad po tayo sa isang ipa na wala ng laman, wala ng halaga, wala ng saysay, no? So they are ungodly. Ito yung mga tinatawag na wala ng kabuluhan or wala ng pakinabang, yung mga ungodly. Or they tinatawag itong chaff, no? Ito yung tinatawag na ipa sa Tagalog. Amen. So sabi ng verse 5 sa Psalms chapter 1, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. And verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly, take note, shall perish. Mapapariwara po sila, mapapahamak po yung mga ungodly na tinatawag. So, wag na po natin tinatawag na pakisamahan ang mga ungodly. God reveals their destinations of the ungodly. Amen? No? So, they will perish, sabi ng Panginoon, they will perish. So, bakit natin sila pakikisamahan muli? No? Why would you still go with them? No? Kaya mag-isip-isip po tayo, no? So let us stay away and keep distance from the ungodly people that could ruin our spiritual walk with God. Amen? And we are saved by the grace of God not to mingle again with the ungodly people, no? Pakisamahan natin, samahan tayo sa mga kapwa mananampalataya kasi magpapalaguan po tayo ng mga spiritual, no? Magkakaroon ng encouragement sa bawat isa kung paparehas po tayong mananampalataya na nag-encourage sa bawat isa. Amen? And not only distance from wrongdoing, we have to give distance from wrong doctrine also. Amen? Sa ating mga ibang katuruan. Amen? So, ang katotohanan lamang po na ang salvation, the doctrine of salvation is by grace through faith alone. Amen? And hindi po sa gawa, sa mabuting gawa. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith and not of yourself. No? Napakalinaw po na yung biyaya ng lamang ng Panginoon, yung nagpapasalba sa atin ayon sa ating pananampalataya. At take note po yung verse 9, not of works, no? Not of works, hindi po dahil sa maliligtas po tayo dahil sa ating mabuting gawain, no? So, if the salvation is teaching you to work out your salvation, then stay away from the church. Kung yun ang katuruan, no? But because the death of Christ is useless, kung yun ang katuruan na tinuturo ng simbahan, na paggawa po ng mabuti ang kaligtasan, no? It is wrong doctrine po ito. Amen? So, useless po yung kamatayan ng ating Panginoong Hesus kung yung kaligtasan mo ay hindi po ayon sa yung biyaya, no? Kaya nga sinabi ng Biblia, for by grace are ye saved through faith, no? And not of yourself, it is the gift of God, regalo ng ating Panginoon, no? Kaya nga po, kung hindi po yun ang doktrina ng kaligtasan, so mag-isip-isip po tayo kung tama yung doktrina na pinasok po natin. Amen? So let us refrain from this kind of doctrine that they may encourage you to believe on them. No? But kung alam mo po yung doktrina mo, hindi ka po mapapasama sa kanila. Kung alam mo po yung katuruan na nagmumula sa Biblia. Hindi po yung sinasabi ng mga iba't ibang denominasyon na wala naman tinatawag na tamang doktrina patungkol sa kaligtasan. Amen? So, the Bible teaches us that because of your faith, you have been saved by the grace of God. Biyaya po ng Panginoon, kaya po tayo ay na-save ayon sa ating pong tamang doktrina doon po sa tinatawag na Ephesians chapter 2
verse 8, no? Kaya nga kung may sasabi po sa atin ng mga maling doktrina, sabi ng Biblia, no? Sabi ng Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 3 hanggang 5, lalayuan daw po natin. Basahin po natin, no? Sabi ng Biblia, if any man teach otherwise and consent not the wholesome words, even the words of our Lord Jesus Christ and the doctrine which is according to godliness. No? Verse 4, he is proud, knowing nothing, but doting about questions and strifes of words, whereof cometh envy, strifes, railing, evil surmisings. And verse 5, take note, perverse disputing of men, of corrupt minds, and disputes of truth, supposing that gain is godliness, from such withdraw thyself. No? Take note, sabi ng Biblia, from such withdraw thyself. Kung ibang doktrina po ang tinuturo sa atin. No? Kaya nga alamin natin yung matamang doktrina. Kaya dapat kung alam na natin yung doktrina natin at may magbibigay at mag-explain sa atin ng maling doktrina, let us give distance to them. No? Layuan po natin. No? Kaya nga marami pong ditong naglipa ng mga denominations. No? In our time, there are thousands of religions. No? I searched in the Google, no? In Google search, there are 4,000 religions all over the world. No? Imagine mo, isa lang yung tama dyan na doktrina, but yung 3,999, kung isa sa mga yan ang nag-akay sa'yo, no? Maliligaw po tayo. No? Kaya nga, be careful of affiliation to others because once you enter in that denominations, it's hard to pull you out. No? Mahirap ka nang makaalis dyan. Your faith has already been corrupted. No? Kung mapapasama tayo sa mga maling doktrina. Kaya nga, sabi ng 2 Corinthians chapter 11, verse 13 and 14, for such are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into apostles of Christ. Marami pong nagaanyong mga na sila po yung tama. Sinasabi lang sila po yung tama. So, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. No? Marami pong naglipa na magpapakilala, sila po ay mabubuti, sila po yung tama. So Satan can also transform into an angel. No, kaya nga malilin lang po tayo, lilin po tayo hanggang sa tayo po ay mahulog doon sa kanilang mga patibong, no? Kaya nga po ipinakikita nila na parehas din yung ating pinag-aaralan, parehas din yung kanilang Biblia, parehas din yung Diyos, parehas din, kaya nga i-deceive po tayo na sasabihin parehas lang. So, kung alam natin yung tamang katuruan, hindi po tayo malilin lang. So, kaya kailangan, it is better to give distance to other people who has wrong doctrine. No? Yung magkaiba sa ating doktrinang natutunan ayon sa ating Biblia na pinag-aaralan. Amen? So, not only that distance from wrongdoing and wrong doctrine, at let us give also distance from in worldly desire. Ano? Yung worldly desire. So worldly desire means earthly desire means are those driven by physical aspects of existence. These are aspirations that drive one to pleasure or to enjoy social position and to seek wealth. Ito po yung mga desire sa laman or desire sa mga material na bagay and desire sa posisyon, sa government positions. No? So, malalaman po natin that kung tayo po ay niligtas ng Panginoon ayon sa kanyang biyaya, hindi dapat tayo nagsisik ng mga pleasures, not to seek the riches of this world, and not to gain higher position, but to seek the heavenly things. Amen? Huwag na tayong mag-desire sa mga offers ng mundong ibabaw na to. No? Kaya yung offer ng mundong ibabaw na to is that panandalihang joy lamang po, panandalihang happiness. No? After year or so, you will not fit on that position anymore. Kung ikaw ay naghangad ng mataas na posisyon,
matapos ng 1 taon or ilang taon, hindi ka na fit sa posisyon na yan at wala ka ng posisyon, wala ka ng magiging pwedeng papasukan in the future dahil nag-fit ka sa posisyon ngayong bata ka, pag tanda mo, hindi ka na fit. No? So, God doesn't want us to be desirous of earthly things that last for a moment. Amen? So, God wants us to be desirous about the heavenly things. Kaya nga sabi ng Colossians chapter 3 verse 2, set your affections on the things above, not on the things on earth. Huwag nating asamin yung mga magagandang bagay dito sa mundo, no? At ang atin daw pong i-set yung ating affection, yung asamin natin yung mga nasa heavenly things, no? You should focus on the promise of God where there are mansions, streets of golds na pinangako ng ating Panginoon. Amen. We should love this world. We shouldn't love this world because the father of this world is no other than Satan, no? Si Satan po ang nagmamay-ari po ng mundong ibabaw na to or naghahari-arian sa mundong ibabaw na to, no? Don't you know that Jesus is also tempted by Satan offering this world, no? Inoffer din po niya yung mundong ibabaw na to. Kaya wag po tayong magtaka kung ino-offer sa atin yung mundong ito because isang beses na inofferan din natin ng ating Panginoong Hesus ng mundong bagay na ito ng diablo. Amen. So kaya nga sabi ng 1 John chapter 2 verse 15 and 16, love not the world. No? Neither things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No? And verse 16, for all that is in the world, the lust of the flesh. Ito po, pag minahal mo yung mundong ibabaw na to, ito po yung nakapaloob dito, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Is not the Father, no? It is not the Father, but is of the world. No? Hindi po sa Panginoon po itong dito sa mundong ibabaw, but it is of the world, no? Yung world na pinaghahari-arian ng diablo. Kaya wag nating mahalin yung mundong ibabaw na to. Mahalin natin yung pinangako sa atin ng Panginoon sa kabilang buhay, sa kabilang buhay. Amen. Loving the world is teaching us to be boastful, no? Yung meron ka, gusto mo laging angat sa iba, no? Kaya nga itong mundong ito tinuturo, pag minahal mo yung mundong ito, wala po tayong kakontentuhan because you will seek another more higher positions or more higher rich, mayaman ka na, gusto mo pa ring magmayaman. So yun ang ino-offer ng mundong ito. So kaya nga sabi ng Biblia sa 1 Peter chapter 2 verse 11 to 12, sabi niya, dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from this fleshly lust, which war against the souls, having your conversation honest among the Gentiles, that whereas they speak against you or evildoers, they may be your good works, which they shall behold, glorify God in your daily visitations. Kaya nga, brethren, no, at mga bisita po namin, don't be too jealous kung ikaw po ay may mga bagay na narito pa sa ibabaw ng mundo, no? Kasi yung mga bagay na nakikita mo sa kanila, later on mawawala din 'yan, no? Later on mawawala din sa kanila, no? Kasi alam natin na ang mundo ito, this world is not our home. Kaya wag natin asamin yung mga bagay na ini-offer dito sa mundong ibabaw because hindi ito panghabang buhay. Ito'y panandalian lamang at sabi ng ating Biblia, heaven is our home, is our citizenship, no? Kaya nga, God saved you by His grace not to own these material things, but instead, God promised you the things that doesn't corrupt or rust. Maraming ipinangako ng ating Panginoon, yung mansions, no, sa langit. Sabi ng ating Biblia, in my house there are many mansions. No?
And there are many streets of gold, sabi ng Biblia. Kaya nga, kaya nga, wag nating asamin yung biyaya ng Panginoon na lumayo tayo sa mga wrongdoings, wrong doctrines, and the worldly desires. No? Wag natin pong asamin yung mga bagay na yon at tayo po ay lumayo at magkaroon ng distansya. No? And point number 2, no, hindi lamang to distance from worldly, distance from the ungodly. And point number 2, grace teaches us to draw near to God. Bakit draw near to God? Let us read yung ating pong text sa Titus chapter 2 verse 12. Sabi ng Biblia, teaches us that denying the ungodliness and worldly lust, take note po, we should live soberly, righteously, and godly. No? Sabi niya, we should live soberly, righteously, and godly. So, the grace teaches us that we should draw near to God. Amen? Dapat tinuturuan po tayo ng ating Panginoon na mapalapit sa Kanya. No? Draw near means to become closer. Mapalapit sa ating Panginoon. Becoming closer to God, you need to be careful, you need to be righteous, and godly. Because God hates sins. No? Ayaw ng Panginoon sa mga kasalanan, and you cannot be closer to God and at the same time committing sins. Tama po ba? No? Hindi ka pwedeng magmahal sa Diyos habang minamahal mo rin yung kasalanan. No? God saved us by the grace of God to live a good and peaceful life as a testimony by having a relationship with God. Amen? Yung maayos na relasyon mo, maayos yung maayos kang gumagawa sa Panginoon, no? Yung gawain mo na magandang gawain, yun yung magbibigay sa iyo ng testimony na makakapagpatunay na ikaw ay godly. Amen? So, dapat magkaroon po tayo ng careful living. Kaya sabi ng ating Biblia, live soberly. Magkaroon po tayo ng katinoan. Magtino po tayo sa ating buhay bilang Kristiyano. Yung soberly, sober means derived from Hebrew word sophrone, no? To have a sound mind, to self-control or temperate, no? Magkaroon ng sound mind, no? Self-control, no? Nakokontrol mo na po yung sarili mo na dati ginagawa mo ito pero meron ka ng pagtitimpi, no? Amen. So magkaroon po tayo ng maingat na patutuo bilang isang Kristiyano, because ang pagmamahal dapat din po tayo magkaroon ng pagmamahal sa ating kapwa. Dahil kung mahal mo yung kapwa mo, mahal mo rin pag mahal mo yung Panginoon, mahal mo rin yung iyong kapwa. Hindi po ba? Kaya nga ito yung mga katangian ng isang matured Christians, na or matured na mananampalataya na niligtas ng ating Panginoon. Amen? Kaya nga sabi ng ating Biblia sa Titus chapter 1 verse 8, but a lover of hospitality, a lover of good men, sober, just, holy, and temperate. Ito po yung mga katangian dapat ng isang Kristiyano na dahil meron kang relasyon sa Diyos, makikipapakita mo yung maayos na testimonya mo sa bilang isang Kristiyano, no? So a Christian must possess this kind of character or attitude, being hospitable and kind to other people, no? Yung pagiging mabait or magiging maayos mong pakikitungo sa ibang tao is the most important gift that we can give to someone. Amen? We can show our sincerity, generosity, yung pagbibigay mo ng something, mga pagkain, or something na maayos na tirahan para sa mga ibang kapatiran or ibang tao para maipakita natin yung care natin sa kanila bilang isang niligtas ng ating Panginoon ayon sa kanyang biyaya. So God wants us to be careful, generous, and hospitable, not only with Christians, but also with non-Christians. Bakit? Pagka kahit sa ibang Kristiyano, maipapakita po natin para, in a way, we could win them to Christ. Di po ba?
Pagka hindi po tayo maging mabait lang po tayo sa kapwa Kristiyano, pagdating po sa ibang hindi natin kapwa mananampalataya, baka sabihin, ganyan pala ang mga Kristiyano, no? Mabait lang, nagbabait-baitan. So kailangan mabait tayo sa kapwa Kristiyano, mabait din tayo sa hindi natin kapwa Kristiyano para in case na yayain natin sila, mababait pala yung Kristiyanong to. Amen. So makikita na sa ating gawa. So don't abuse the grace of God, no? Huwag nating abusuhin yung grasya ng Panginoon bilang isang mananampalataya. Kasi sometimes naaabuso yung grasya ng Panginoon because sometimes kapag nagkaroon ka, no, ipinagyayabang na, no? Kasi pinaalalahanan tayo ng Romans chapter 12 verse 3. Sabi ng Biblia, "For I say, though the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, no? But to think soberly according as God hath dealt to every man the measure of faith." So, wag po tayong maging selfish, no? Sabi ng ating lesson, be sober. Kaya nga, don't think too much of yourself, no? If you seem higher over the other, no, you must evaluate yourself by knowing Christ-like identity, no? Dahil kapag hindi natin na-assess yung ating sarili na hindi na pala nakikita sa atin yung Kristo, na may Kristo tayo sa buhay, no? Katulad ni Kristo dapat ang ating i-portray, no? Si Kristo, Christ have all the power, has given all the power in this world, no? Binigyan ng karapatan, has given all the power over in this world, pero pinili pa rin niyang ipanganak sa sabsaban, no? Alam niya may kakayanan siya, pero alam niya mas pinili pa rin niyang ipanganak sa sabsaban. Or he can choose to be namuhay siya sa ibabaw ng lupa, sa mundong ibabaw, pwede siyang mamili na ang posisyon niya is maging CEO or maging presidente or maging mataas, but he chose to be a carpenter bilang occupation, no? Di po ba? Hindi po tayo alam natin na meron tayong kakayahan, pero wag nating abusuhin yung authority natin. Amen. Because sometimes we care too much with the worldly standard of success, no, and achievements, not minding our true value in God's eyes, no? Yung value natin bilang mananampalataya dito, wag nating abusuhin na kung may mataas tayong katungkulan, magpakumbaba tayo. Amen. Hindi lamang po 'yan, no? Hindi lamang po yung pagiging careful living, but we should be a righteous living also, no? Kasi we should dapat teaches us to draw near to God. Ibig sabihin magkaroon tayo ng careful living, and pangalawa, magkaroon po tayo ng righteous living. Bakit righteous living? Because sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 16, because it is written, be holy, no? For I am holy. No, holy yung Panginoon. Kaya nga He saved us from all our sinful actions. Therefore, we should live also a holy life, no? Dahil hindi tayo inahon sa putikan para bumalik uli sa putik, no? Inaon tayo sa putikan, nilinis ng ating Panginoon, niliguan, sinabon, binihisan para hindi bumalik sa putik, no? Para malinis, lumakad na malinis sa harapan ng ating Panginoon. Amen? So, yung sabi po ni Peter dito, Peter's word means that all parts of our lives and character should be in the process of becoming conformed, no? Maging maayos, and both inward and outward, no? Dapat nung nilinis na tayo ng Panginoon, hindi lamang yung ugali natin sa labas at sa loob, no? Yung ugali natin sa bahay at ugali natin sa labas dapat parehas, no? Hindi tayo nagbabago pagdating sa loob ng bahay. Maayos ka sa kaibigan mo, balasubas ka sa pamilya mo, no? Hindi dapat ganoon ang nung niligtas tayo ng Panginoon,
no? Dapat kung maayos tayong makikitungo sa bahay, makikitungo sa labas, maayos din. Amen? So, because our old nature sometimes still feel go back to our old sinful ways, no? Gusto pa rin natin kung minsan bumalik sa ating tinatawag na old sinful nature, no? Holiness means being totally devoted and dedicated to God. Amen? So our godly actions give visible proof that we are Christians, no? Na a true Christians, faith produces good deeds. Di po ba? Kapag ka isang Kristiyano, pag tunay kang Kristiyano, nakikita yung iyong gawa, nakikita sa iyong gawa, no? Kasi kung hindi ka Kristiyano at maaring gumawa ka ng masama, hindi nare-recognize as Christians because hindi ka gumagawa ng mabuti. Amen? One instance sa aming trabaho, no? Sabi niya, kaya pala ikaw ay maayos gumawa because ikaw pala ay isang Kristiyano. So hindi ko sinasabing in example because I am not lifting up myself. Kaya nga sabi ko, makikita nila yung fruit, no? Yung fruit. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 2 verse 29, if ye know that he is righteous, ye know that everyone that is doeth righteousness is born of him. Makikilala na ikaw ay may Diyos kung ang gawain mo ay maayos at walang pandaraya, no? Kasi kung makikita nilang maayos ka, ibig sabihin, ito may Diyos to. Kasi maayos gumawa, no? It only proves that you are doing good because you are saved by His grace, not because you are maintaining of your salvation. Amen? So, alam nyo, we are recognized as Christians because of our faith, no? Na produces good works. Yung actions natin nakikilala dahil dahil maayos tayong gumawa sa trabaho, maayos tayong makipag-usap, maayos tayong makipagkaibigan, nakikilala tayo because we have our faith. Faith in Christ produces good works, no? Kaya nga sabi ng Matthew chapter 7 verse 20, wherefore by their fruits ye shall know them, no? Kaya pala gumagawa si ganito gaya pala maayos gumawa, ito pala isang Kristiyano, no? Kaya ganun po tayo i-describe ng mga tao, na kaya pala ito'y maayos gumawa, maayos makipag-usap, kaya pala because he is a Christian or she is a Christian. Kaya nga nakikita, by their fruits ye shall know them, no? No? A genuine Christian is no longer have an appetite with the worldly desires, but instead he must overcome and continue to follow after righteousness. Wala na dapat tayong kaamor-amor sa mga worldly lust or worldly desires, no? Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 11, but thou, O man of God, flee from these things. Wag na nating asamin, and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, and meekness, no? Wag na nating asamin yung mga worldly lust or worldly desire. Matuto tayong magkaroon ng kontentuhan, no? Sa ating sarili. Dahil nakikita sa atin na kapag tayo ay Kristiyano, dapat hindi na natin ginagawa yung mga bagay nito. Hindi na natin inaasam, no? Not only careful living or not only righteous living, at also we have also yung to draw near because we have to portray a godly living, no? A godly living. Living a godly life is common to a Christian faith, no? Fearing God and lovers, not lovers of pleasures, no? Hindi na tayo inaasam natin yung mga pleasures ng mundong ibabaw na to, no? Kaya nga sabi ng 1 Timothy chapter 6 verse 6, but godliness with contentment is great gain, no? Dapat nakukontento na tayo if we are living a godly life. Kontento na tayo kung ano yung biyaya na binibigay ng ating Panginoon, no? If you are claim that you are a godly, you will seek God's always. You will seek God always and contented of what God had provided,
no? Makontento kung ano yung provision ng ating Panginoon because you always rely on His provision. Alam natin na lahat ng mga bagay na to ay nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya kung ano yung provision sa atin ng Panginoon, makontento tayo. Huwag nating asamin, mag-exceed over na kung saan hindi na kalooban na ng Panginoon. No? Kaya nga, kung nais natin magkaroon ng mga provision, sabi ng Biblia, Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and all His righteousness. Kaya nga, yung righteousness ng Panginoon ating hahanapin because, sabi ng Biblia, all these things shall be added unto you. No? All these things shall be added unto you, but seek ye first. Unahin natin ang Panginoon. Lahat po ng mga desires natin ay may bibigay ng ating Panginoon. It is a promise of God that if you seek His righteousness, He shall also supply our needs kung hinahanap natin yung kalooban ng ating Panginoon. Pinangako niya yan sa Philippians chapter 4, verse 19. Sabi niya, but my God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Napakabiyaya ng Panginoon, napakayaman ng ating Panginoon. No? Riches in glory in Christ Jesus, by Christ Jesus. Kaya nga, kung tayo po ay nag-aasam, halapin lang natin yung kalooban ng Panginoon at siya na, alam na yung desires ng ating puso. Kaya wag nating asamin yung sumobra pa. No? The grace of God teaches us that every circumstances in our life, we must continue to live soberly, righteously, godly, in order to have a continuous relationship with God. No? At ang ating pong third point, no? Hindi lamang po tayo, yung katuruan po, no? The unnoticed teachings of grace, point number 1 teaches us to distance from the ungodly. No? And point number 2 teaches us to draw near to God. And point number 3, sabi ng ating Biblia sa verse 12 kanina, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly, and take note in this present world. And point number 3 teaches us today to go. No? Today, in this present world. Today, it speaks about the present time. Yung ngayon. No? Yung ngayon ang tinutukoy ng ating Panginoon. We need to redeem, no, that time because the days are evil. No? This present world is getting worse and worse. Alam niyo po bang getting worse and worse na itong mundong ibabaw na ito? That's why we are encouraging all the believers, yung mga sinave ng Panginoon by the grace of God. No? Ini-encourage natin to what? Bakit? Bakit natin ini-encourage sila para mag-serve now? No? Yung now, today, no? We have to, yung tinuturo ngayon in this present world na mag-serve na po ngayon. Serve now. No? What are we waiting for? Mga kapwa mananampalataya. There are friends and families or relatives that needs to be evangelized. Amen? We have to serve now. Don't sit down and relax. No? Alam nyo, marami pong mga tao, people are dying without relationship with God. Kaya nga po gusto ng ating lesson teaches us now today to serve now. Amen. Kaya dahil ang sabi ng Biblia sa Ephesians chapter 5 verse 16, redeeming the time because the days are what? Evil. Pasama na ng pasama ang mundo. Kaya kung kailan ka po tayo mag-iisip na mag-serve or maglingkod sa ating Panginoon, hindi po dapat pag nag-iisipan pa. Serve now. Amen? There are wars, there are pandemics, there are earthquakes. Alam niyo po itong mga rumors na ito ng ating papalapit. No? There are wars, pandemic, earthquakes, eruptions, and violence. Hindi natin alam. No one could tell. If your friends and relatives are one of the victims, no? Redeem the time because the days are evils. Malay natin, no? Hindi natin na-evangelize yung mga kaibigan natin
at malay natin, isa na sila sa mga biktima ng mga pandemic na to, mga earthquakes na to, mga eruptions at mga wars na ito. Kaya nga sabi ng Biblia, redeeming the time because the days are evil. Serve now. Baka maunahan pa to tayong, alam nyo po, ang kaaway ay nakikipag-unahan din. No? Baka maunahan tayo ng kaaway, huwag tayong maging kampante. Dahil maging ang kaaway, he is also redeeming the time. Kaya nga, sabi ng ating lesson, we must be vigilant and be sober. No? Sabi ng 1 Peter 5:8, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about seeking whom may devour. No? Nagtatrabaho pa rin, nagtatrabaho din yung ating kaaway. Kung tayo po ay papatay-patay, mauunahan po tayo ng kaaway. No? Because ang kaaway ay vigilant din yan. No? Nagmamasid-masid lang yung kaaway. Parang kung kailan tayo mahina, doon lalapit yung kaaway. No? So kailan pa natin ibibigay yung sarili natin sa Panginoon? When are we ready? Kailan pa na tayo magiging magpapagamit sa Panginoon? Kung kailan na-diagnose na tayo ng sakit? No? Kung kailan paralisado na yung ating katawan? No? Ibigay na natin yung buhay natin sa Panginoon. Serve now. God needs our strength in the battlefield. No? Hindi natin pwedeng ibigay kung kailan yung mahina na tayo. Wala na tayong kakayahan makipagsagupaan sa kaaway. No? Yung spiritual battle. Hindi na natin kayang ipaglaban kung kailan kung kailan tayo mahina saka tayo magpapagamit. No, dapat kung habang malakas po tayo, ibigay natin ang lakas natin sa Panginoon. Amen. Huwag yung exhausted na yung ating katawan saka tayo magde-decide na maglingkod sa ating Panginoon. No? Okay? Kaya nga huwag nating sabihin na saka na ako magsuserve kapag sayang kasi yung mga part-time. No? Saka na ako magsaserve dahil paano kung itinigil na yung buhay mo, hindi ka na nakapag-serve. No? Baka sabihin mo, saka na ako magsaserve dahil marami po akong utang kailangan kong kumayod. No? Pero yung utang mo sa Panginoon, hindi mo na alala. Buhay at lakas ang binigay sa iyo ng ating Panginoon. Lahat ng lakas at buhay mo galing sa Panginoon. Utang mo yan sa Panginoon. Hindi mo maalalang ibalik yung glory na binigay niya sa iyo. No? Serve now, before it's too late, mga kapatid. No? Redeeming the time while still alive. No? At hindi lamang hindi lamang serve now, we have to sacrifice now also. Amen? Your salvation by grace could affect your relationship with your earthly family kung ikaw po ay talagang totoong maglilingkod, ikaw ay magkakaranas ng persecution. Dahil kapag magkaroon ka ng relasyon sa ating Panginoon, unang-unang makaka-apekto yung pamilya mo. Kaya magkakaroon ka ng persecution. No? Ipe-persecute ka ng pamilya. Unang-una mong makakaaway. So sacrifice now, isakripisyo mo yung pananampalataya mo sa Panginoon na wag masakripisyo yung pananampalataya mo. Dapat stand firm yung pananampalataya mo. Magsakripisyo ka na kahit ikaw lang yung mananampalataya sa iyong pamilya, itayo mo yung pananampalataya mo sa ating Panginoon. No? When you found your faith in Christ, your family will be against you of your chosen faith. No? You will experience all the persecutions, yung pagmamaliit sa iyo. But don't worry, the Bible says, when you live godly life, you will suffer those things. Sinabi rin ito ng Panginoon na kapag nagbigay ka ng pananampalataya sa ating Panginoon Jesus, ay magsasuffer ka po. No? Mararanasan mo itong mga sufferings, kaya sacrifice now. If you are a true believers of Christ, sacrifice now. Kaya sabi ng 2 Timothy chapter 3 verse 12, yeah, and all that will live godly in Christ Jesus shall suffer persecution. Binanggit ito.
Kaya nga wag po kayong magtaka kung kayo po ay Kristiyano na nakakasuffer ng persecutions. Tama po yan dahil kung totoong mananampalataya po kayo, because kung hindi po totoong mananampalataya, hindi po nakakaranas ng persecution. Kaya kung nakakaranas po tayo ng mga persecutions na ganito, ibig sabihin, totoo po tayong namumuhay ng katuwiran ayon sa kalooban ng ating Panginoon. No? And Paul tells Timothy sa verse na to, that people who obey God and live Christ will be persecuted. No? Lahat po ng mga nanampalataya kay Kristo na persecute, kahit na mga nung unang mga panahon nitong Biblia, no? Sila po ay na-persecute. Kaya don't be surprised kapag people na misunderstand you or criticize you or nasaktan ka because of your faith o because of yung pananampalataya mo kay Kristo. Don't give up, kapatid. Huwag kang manghina, huwag kang umalis sa kalooban ng Panginoon. But continue daw, sabi ng ating lesson, in the things that could please God only. Amen? Kaya nga, hindi nangako ang Panginoon ng peaceful life bilang isang Kristiyano because we are still in the flesh. No? God did not promise us a peaceful life while still on earth. In fact, in the early Christianity, many who suffered because of their faith in Jesus. Kaya ngayon, kapatid, if you will sacrifice now and give your whole life to God, dapat ma-please mo yung ating Panginoon. No? Ma-please mo dapat yung Panginoon. Mayroon lamang akong katanungan, kung hindi ngayon, kailan tayo magsaserve? No? When they are no longer in their lives, kung kailan wala na tayong buhay na ibibigay sa Panginoon. When there are no chance of evangelizing. Ibig sabihin, kung hindi na pwedeng evangelize, kung patay na. Serve and sacrifice now, kapatid. We don't know kung kailan, kung ano man yung dala ng bukas. It's either tayo ang mawala or sila ang mawala. Pero dapat, at least, we do our part as a Christians na bilang biligtas ng ating Panginoon. So, sabi ng ating Biblia, boast not thyself of tomorrow, for thou knowest not what a day may bring forth. Sabi ng Proverbs 27 verse 1. Dahil hindi natin alam po yung dala ng bukas. No? Kung hindi tayo magsaserve now, kailan? No? At wala po tayong pwedeng ipagmalaki sa Panginoon. In fact, our introduction kanina, sabi ng introduction kanina, it is the grace of God that brings us to salvation. So, no one can save our own souls. Wala pong makakapagligtas ng kanyang sariling kaluluwa except only when you choose to have your faith in the Lord Jesus Christ. No? Kung walang grasya ng Panginoon, lahat tayo po ay wala ngayon. Because of our sins, our continuing sins, ang patuloy na kasalanan dahil niligtas lamang tayo dahil sa biyaya ng Panginoon. Kahit patuloy tayong magkasala, kaya habang buhay pa tayo, meron tayong pag-asa or biyaya pa rin ng ating Panginoon, kaya tayo nabubuhay. No? Don't you know that Christ loves us so much? Mahal ka pa rin ng Panginoon sa ating pong mga bisita ngayong gabi. Ang Panginoon po na nagbuwis ng kanyang buhay, nagbigay ng kanyang banal na dugo upang ang iyong kasalanan ay mahugasan at maligtas. No? Dahil ang kanyang dugo lamang ang makakapag-alis or makakapaglinis ng mga kasalanan. No? Sabi ng Revelation chapter 1 verse 5, no? And from Jesus Christ, who is faithful witness, and the first begotten of the dead, and the Prince of kings and of earth, unto him that loved us and washed us from our sins in his own blood. No? Yun lamang pong banal na dugo ang nakakapaghugas ng ating kasalanan. Kaya nga yung pagmamahal ng Panginoon, kahit na ikaw ay makasalanan at lalapit ka sa ating Panginoon, mahal ka ng Panginoon. Binigay niya ang bugtong na anak niya dahil sa pagmamahal ng mundo. No? Dahil noon gusto nang lipulin ng Panginoon yung mundong ibabaw na to. But one person, no,
nagkaroon ng grace yung Panginoon dahil sa isang tao. Dahil doon, nagsimula ulit yung mga tao. Nandoon pa rin yung kasalanan pero mahal ng Panginoon yung sanlibutan. Ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak, no? Sabi ng John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe on Him should not perish but have everlasting life." Ganon po kamahal ng Panginoon yung sanlibutan. Kaibigan, bisita ka namin, mahal ka ng Panginoon. If you are still there, mahal ka pa rin ng Diyos kahit na ikaw ay makasalanan. Kung tatanggapin mo lang si Kristo sa iyong puso ngayon, no? At pagsisihan ang iyong kasalanan. Sabi ng Acts 20:21, repentance toward God and faith toward the Lord Jesus Christ. Pananampalataya sa Panginoong Hesus at pagsisisi sa ating Diyos Ama. Kasi pag ikinonfess mo yung kasalanan mo, no? God is righteous and faithful to forgive us our sins. Sabi ng 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and cleanse us from all our unrighteousness. All our unrighteousness. Hindi sinabing isang kasalanan, dalawang kasalanan. Sabi ng Biblia, all unrighteousness. Lahat ng inyong mga pagkakasala, buburahin ng ating Panginoon. So sa ating mga bisita ngayong gabi, would you like to ask forgiveness sa ating Panginoon and accept Christ in your heart now? Ngayon po. Hindi po bukas or mamaya. Ngayon po. So, kung sa ating po mga bisita, kung kayo po ay nandyan, I ask you to follow this prayer. At this prayer will only serve as a guide or kayo po mismo ang makikipag-usap sa Panginoon. At ariin nyo po na inyo pong panalangin itong panalangin nito. So, let us bow our head. Tayo po ay mananalangin. Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa lesson na ito na amin pong naunawaan. Na Lord, ako po ay natutunan ko na ako po ay isang makasalanan. At nararapat po ako sa lugar po ng impyerno. But because of your grace, Panginoon, salamat sa grasya at biyaya mo, Panginoon. At nagbigay ka ng iyong bugtong na anak na si Jesucristo, na napako sa krus, namatay, inilibing at nabuhay na muli. Tinatanggap ko po si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking kaluluwa. Tinatanggap ko rin, O God, yung kanya pong regalo na buhay na walang hanggan na pinangako mo sa akin. Pinupuri kita, pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating po mga bisita, kung kayo po ay sumunod sa panalangin na yan, as if you prayed doon po sa panalangin na to, kayo po ay wag nyo pong inaanyayahan po namin na i-profess nyo po. No? Sabihin nyo po dyan, I accept the Lord Jesus Christ kung kayo po ay nag-pray. No? Huwag nyo pong ikahiya na kayo po ay nag-pray, na kayo po ay tinanggap nyo po si Kristo. Mari po dyan sa inyong screen, mayroon po dyan lalabas na do you accept the Lord Jesus Christ? Sabi nyo po dyan, yes, kung kayo po ay nanalangin at tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Or it's either you will type there. Sabihin nyo po dyan, tinatanggap ko or I accepted the Lord Jesus Christ. No? Kung kayo po ay nag-pray at tinanggap nyo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. No? Sa ating pong mga bisita, kung nandyan po kayo, I encourage you na don't deny the Lord Jesus. No? Tanggapin niyo po siya bilang Panginoon ngayon. No? Ngayon po natin kailangan tanggapin, hindi po bukas, hindi po mamaya, dahil hindi natin po alam yung magangyayari bukas. Sabi nga ng Proverbs 27 verse 1, boast not thyself of tomorrow, no? For thou knowest not what a day may bring forth. No?
Kaya huwag nating sayangin yung pagkakataon na kung kailan pwede nating tanggapin ngayon, tanggapin po natin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Meron pong pangako ang Diyos sa mga tumatanggap sa ating Panginoon. Sabi ng John 1:12, sabi ng Biblia, "But as many as receive Him, to them gave He the power to become the sons of God, even to them that believe on His name." Meron na po kayong karapatan na tawagin Diyos Ama, Diyos Amang nasa langit, yung ating Amang nasa langit, because you have the power also to become the sons of God. Ikaw ay may karapatan na bilang anak ng Diyos. Amen? So salamat. Habang inintay pa natin yung ibang professions, we have to conclude. Amen? We have to conclude. Sabi ng ating lessons, sa Romans chapter 6, verse 1 and 2, sabi ng Biblia, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound?" No? Sabi ng Biblia, God forbid. Huwag mong asamin na gawin pa yung mga kasalanan because binigyan ka na ng grasya. Huwag ka nang sumausaw sa kasalanan. So sabi ng ating lesson, conclusion, what shall we then say then? Shall we continue in sin? Magpapatuloy pa tayo ng kasalanan para yung grasya ng Panginoon, magbigay pa rin ng grace yung Panginoon sa atin? Sabi niya, no, God forbid. Huwag nating abusuhin yung grasya ng Panginoon. Huwag nating gawin yung kasalanan, gumawa ng kasalanan para yung grasya ng Panginoon makamtan natin. No. God gave us these teachings of God's grace para alamin natin kung ano yung mga tinatawag na gawin natin. Ito yung mga katuruan upang tayo po ay magpatuloy sa biyaya niya. No? Therefore, we should have to distance from the ungodly. Amen? Hindi natin tayo dapat magpatuloy sa kasalanan, but therefore, we should have to distance from the ungodly and we should draw near to God. And we should go today and serve now before our strength and body be exhausted. Baka para ngayon ka magsilbi habang malakas ka pa. Huwag na tayong antayin pang lupaypay na yung ating katawan bago tayo mag-serve sa Panginoon. No? Hindi na yung kapakipakinabang. No? It is the grace of God that our souls can live forever with the Lord. It is the grace of God also that God cleanses our sins. And it is also the grace of God that saves us from hell. So don't abuse the grace of God. No? Huwag nating abusuhin yung biyaya ng ating Panginoon. Dito sa lesson na to, natutunan natin na marami kasing hindi na-notice, hindi alam na Kristiyano ka na, dapat lumayo na tayo sa mga ungodly. Kristiyano ka na, dapat maging malapit po tayo sa Panginoon. Kristiyano ka na, dapat mag-serve ka na ngayon. At magsakripisyo ka na ngayon. Kaya yun dapat ang kailangan natin manotice sa teachings na ito na ating napag-aralan. So, tayo po ay tapos na sa ating pong pag-aaral and salamat po sa Panginoon at tayo po ay close natin ang ating pong gawain in a word of prayer. Let's bow our head. Father God in heaven, salamat po God sa muling natapos namin pong gawain, aming pong online Bible study sa gabing ito. Thank you for allowing us, Panginoon, na makapagbahagi. Thank you for your words, Panginoon, na nahayag. Salamat po sa mga professions of faith na nagbigay, Panginoon, ng panahon na tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas. Lord, yung pong bisita po namin na tumanggap na mga kapatid po namin, ay Lord, kayo pong mag-ingat po sa kanila at hayaan mo po sila, Panginoon, na lumago ang kanilang spiritual, whether kung saan po sila nakatira, Panginoon, na makahanap ng local church na kung saan po sila ay lalago. Pagpalain niyo po ang lahat, maging ang aming pansamantalang paghihiwalay. Pinupuri ka namin, dinadakila tayong sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? We are done with our online Bible study for tonight. So, I bring you greetings again from Bethany Baptist Church, Milan, Italy. Ako po muli si Brother Hermie at saying,
God bless you and to God be all the glory.